Wow. Uy, look. Hello mga katek, sa ngayon ay pag-usapan natin about yung coin hopper. Karaniwan, di ba, kapag mag-harvest po tayo ng piso wifi natin, medyo nahirapan tayo sa pagbibilang. So naisipan natin na magkaroon po ng coin hopper, katulad po nito, ganito po yung itsura. Ililink ko lang po yung description saan po mabibili itong coin hopper. So kinakailangan lang may coin hopper kayo, sorter, ganito, slider or sorter. Meron siyang old and new na 1 peso na slots. May new 5 peso, old at saka new na 5 and 10. Yung 20 pesos po ay dadaloy na siya, so kailangan may extra kayo na lalagyan para sa 20. Explain ko lang kasi hindi kasi lahat nag-explain about sa coin hopper, no? So yung coin hopper, may sensor siya dito. Okay? Yung sensor ay dito dumadaloy yung coin kung saan may light siya na emission. Kung isipin na lang natin na ganito, parang ito may LED siya. Ito yung LED. I-correct nyo lang ako mga katek, baka may mas alam pa nito. Sa pagkakaintindi ko lang, may LED siya dito, tsaka itong bandang dito, ito parang another LED naman dito, LED light, itong parang white na yan. Dito, isipin na lang ito, magkaharap. So kung dadalo yung coin, dito yung sensor niya. So magbi-blink siya, so magka-count siya 1, 2, 3, 4, 5. So kinakailangan kung saan po yung LED dito sa sensor, pati dito sa likod, kasi pagkadating dito, pag order nyo, paminsan-minsan natatanggal to. So kung nasa baba siya, dapat baba din yung pagkalagay ng LED dito. Kung nasa taas din ito, kasi paminsan-minsan pwede din nila ilagay dito sa butas na to. So ilagay nyo na lang din sa taas. Okay, pag-usapan na naman natin dito itong mga pin na dito sa bandang taas. So ang mga importanteng pin lang ay itong 1, 2 at saka 3. Itong pang-apat wala na to. So kung ito hindi kasi sinasabi, so pinag-aralan ko, ito yung counter module. Ginamitan ko lang ng old na ano tawag nito, yung sa coin slot. So pagkalagay niyan dito, yung red ang pinakauna, ganyan. Lagay ko muna. Yung pang-apat na wire, pinutol ko. So yung connection ng ating wire, patungo siya dito sa tatlong gilid na to. So focus muna tayo sa sensor, ha. So yung red, papunta siya dito sa pinakababa. Itong makita nyo itong tatlong butas nito. So itong red dito sa pinakababa. Sila, ipakita ko lang yung finish niya na. Tapos yung white dito sa gitna. So ginagawa ng iba, sinosolder nila. So honest review ko din to mamaya mga katek, kung epektibo pa talaga tong counter module. Kasi sa totoo lang, ang focus ko ay hindi talaga yung pagbibilang ng mga coins, yung pagsusort lang talaga nito. Okay, so isasaksak po natin yung ating power supply. Ito po yung gamit ko. Ito explain ko din kasi nangyayari mabilis yung rotation ng hopper. So may 8 na holes po yung hopper natin. Dito po mapasok yung mga barya. Ginawa ko, tinapakan ko lang ng Sintra board. So imbes na 8 po yung butas, naging 4 na lang. Para hindi masyadong mabilis yung pag-ikot ng mga barya. Kasi nangyayari kapag 8 po yung butas, mabilis po yung tapon ng barya. So medyo tapon na yung mga barya dito. So yun, i-actual lang natin po mga tech kung paano natin
Nga pala, ang ating base ng ating coin hopper. So, DIY lang naman to. Ito yung lumang, binili ko to sa Daiso na parang table. So, pwedeng kahit anong mapag-isipan nyo. So, gawan lang nyo lang ng butas dito. Ayan. Yung ginamit natin na bolt dito is yung sa coin slot natin. So, sure ko sa mga may-ari ng mga Piso Wi-Fi bendo, may mga extra kayo, pwede nyo make use na lang po yung mga bolt ng ating Piso Wi-Fi. So, ganito no, ang placement, ang bolt nasa taas, wag nyo ilagay sa baba. Kasi mahirap siya kapag gusto nyo ipatong, nakausli siya dito, so hindi balance. Tapos, pagbili nyo ng coin hopper, napansin ko din, hindi siya akma yung ating itong coin receiver ba nito, parang funnel niya. Kailangan pa yung ibutasan. So, binutasan ko pa to. So, ginamit ko din is yung bolt pa rin ng ating Piso Wi-Fi. So, ito, mga katek, na butas na natin dito. So, sasalpak na lang dito yung bolt. Ito siya. So, sa kabilang dulo, ganun din. So, gagamitan nyo lang ng bolt ng ating coin slot. Kung may mga extra kayo, pwede nyo gamitin. So, para-paraan nanda. Yung iba nakikita ko sa mga vlog, ginagamit nila cable tie. So, sa akin, gusto ko lang ganito. Ayan. Sa kabila din ganun. Cut na na. So, explain ko yung sa counter module natin. Dito banda, ito yung positive at negative ng ating counter module, tong board na to. Konektado siya dito sa ating power supply. So, kung DC to siya dito, so dapat nandito yung connection niya. DC to DC talaga siya. Tapos, dito sa bandang taas, meron siyang 7 na slots. So, explain ko lang, yung first slot to dito, positive to siya. Kasi gusto ko gawin, may may reset. So, ginawan ko ng reset gamit itong button na to. So, i-connect lang natin dito. Kahit saan dyan, kasi pareha lang naman yan sila ng connection. Ang purpose lang yan is mag-reset lang tayo sa ating counter. So, tutorial purposes lang naman to. So, hindi ko na kailangan na i-solder. So, ayan. Okay. So, negative to na DC. Connected siya sa second slot. Dito. Tapos, yung positive, connected na naman siya dito sa first slot ng ating dito na natawag ito. Itong mga slot dito sa taas, bandang taas. Kasi gusto natin na once na mag-connect to dalawa, magre-reset siya. Okay. And then, dito na naman tayo sa slot number 4 and 5. Connected si number 4 dito sa ating isang line ng ating source dito sa ating AC sa supply natin. So, naka-connect siya sa negative dito sa akin. Okay. And then, ang number 4, connected din siya sa ating number 4 is connected siya sa ating power supply. Ito sa negative ng ating power source. Then, dito sa number 5, kasi relay po kasi ito, mag-on lang siya kapag nakadepende dito sa ating board. So, parang may control, may control si board sa ating hopper. Kasi gusto ko magkaroon siya ng isang power source lahat, si coin hopper at saka tong sa board.
Kasi napapansin ko sa iba, may dagdag siya na pulse count kapag iba yung source. So, ganun lang. Check nyo lang dito sa wiring natin. And then, nakakonect na lahat. Positive, negative ng DC dito. Check natin. Slot number 4. Ang 4 is dito sa ating source ng ating power supply. Ang sa number 5 is dito sa ating extension. Kasi dito tayo magko-connect sa ating coin hopper. So, yung isang nagustuhan ko din sa ganitong setup ko is may may adapter. So, may automatic switch ako dito in case gusto ko i-on or off si hopper. So, ayan. So, check muna natin lahat-lahat. Na-connect na. Okay. So, itong plug na to, para to sa ating sa power supply. So, ganito lang. Wait lang ha. Medyo magulo siya, no? Pero sana masundan nyo lang ang wiring diagram. Anyway, gawan ko naman to ng wiring diagram sa video. So, dapat salpak lang ang ating coin sorter dito sa bunganga ng ating hopper. So, pwede natin gawin, maglagay lang tayo dito sa baba ng kahit anong pwede libro or karton, basta masalpak lang siya dito. Medyo mahaba lang siya. Hanap tayo na iba. Ayan. So, kita. Salpak siya. So, try natin, no? Gumagana. So, ayan. Nakasaksak na. So, set natin dito. So, ang settings natin, 0 lang siya dito. Dapat naka-on. On. DL0. So, naka-1 siya. Reset natin. So, ito yung purpose niya. Okay. Reset. So, 2, 3. Gawan natin. Go. Alright, so 20 siya. So, nagkaroon siya ng 21 no, kapag i-off natin. Dahil may parang kickback siya sa kuryente. So, yun yung napansin ko dito sa counter module. So, try natin again last. Then, reset na naman tayo. So, dapat 20 pa rin to siya. Then, on. Okay, 20 siya. Doon lang sa pag-off may 21 kickback siya. Pero anyway, okay naman siya. Pero kung ako tatanungin ninyo, hindi ko masyado siniseryoso tong counting mechanism ng module. Na-realize ko mas importante talaga yung sorting, which is ito. Sa pagkagawa ko nito mga katek, ginamitan ko lang ng Sintra board. Wala siyang exact na measurement. Dito banda may division or gap lang siya ng mga 4 inches. Okay, mas maigi itong ruler slider na to, i-measure nyo muna para makuha nyo yung exact na sukat na para sa inyo. So medyo paslanting siya para yung daloy ng quartz ay pag ganyan. So yun lang mga katek, sana may natutunan kayong bago. Please like and share and subscribe na lang din po.